Nagtagumpay ang second civilian mission ng Atenito Coalition sa West Philippine Sea o WPS. Inihayag po ni Atenito spokesperson Eman Hizon na sa kabila ng pagharap sa naglalakihang barko at labag sa batas na pagharang ng China sa kanilang misyon, ay nakapaghatid pa rin ang Atenito Coalition ng mga supply sa mga mangingisda sa WPS. Nakamit din anya ng civilian mission ang ilan sa mga layunin nito. Kabilang na po ang pagkakaroon ng Solidarity and Peace Regatta ng mga maliliit na fishing boats sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, paglalagay ng mga symbolic markers sa loob ng WPS, pamamahagi ng 6,000 litro ng gasolina at pamimigay ng 1,000 food packs sa 617 na fisherfolk. May dala po kaming 19,000 liters of diesel na ipapamahagi po natin sa iba't ibang mga mangingisda na patuloy na naglalaot at nagtatrabaho sa general vicinity ng Panatag Shoal at ng ating iba pang sa loob ng ating exclusive economic zone. Mamamahagi rin tayo ng close to 1,000 na mga food packs comprised of 5 kilos of rice at iba't ibang mga dilata. Nagpasalamat din si spokesperson Hizon sa Philippine Coast Guard o PCG at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na tumulong sa kanilang civilian mission. Dagdag pa ng Atenito spokesperson, ang pagsisikap ng mga sumuporta sa kanila ay lubhang mahalaga sa pagtiyak ng kaligtasan at tagumpay ng kanilang misyon. Samantala, pinuri naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang kanilang mga tauhan dahil sa kanilang pagiging profesional sa panahon ng escort mission. Pinuri rin ng PCG ang voluntaryong mission ng Atenito Coalition para ipaglaban ang karapatan at soberanya ng bansa sa WPS. Matatandaang naglayag ang tinatayang 160 volunteers at crew ng FFB John, FFB Aguian, FFB Patty, FFB Bing Bing, kasama ang 100 mangingisdang sakay ng 5 commercial vessels at 100 maliliit na fishing boats papunta sa Panatag Shoal. Kasama ng mga nasabing grupo ang ilang local and foreign media personnel and observers upang kunan naman ang dokumento ang mga pangyayari sa WPS mula noong May 14 hanggang ngayong araw, May 17. Upang umalalay at bantayan ang seguridad na misyon, dineploy ng PCG ang BRP Bagakay at BRP Panglao. Nagbigay din ang PCG Aviation Command ng aerial asset para sa maritime surveillance. Simula ang shadowing ng dalawang Chinese Coast Guard vessels na si 4108 at si 4109. Ang assessment nga po namin ay hindi na nga ho yung shadowing kasi sobrang lapit ng kanilang distansya sa 100 meters lang po ang layo nung isang vessel sa aming main convoy. So talagang abot tanaw, sobrang lapit. Tried to conduct some blocking attempts. Pero fortunately, nandoon po yung ating Philippine Coast Guard BRP Bagakay to protect the space of the convoy. So nagawa naman po yun. Meron na rin pong hanggang gabi po, hanggang buong gabi po, binuntotan na po sila ng isang Chinese Coast Guard vessel. We would like to commend Atenito organizers. This is civil society showing that they understand the issue. It is not only a government approach but a whole of nation approach. China should respect civil society in exercising Philippine rights. Ngunit kagaya ng inihayag ng Atenito Coalition at ng PCG, dumaan muna ang civilian mission sa pagsubok bago narating ang disputed area na Panatag Shoal. Ang Panatag Shoal po ay kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc at Scarborough Shoal. Tinatawag naman ito ng China bilang Huangyan Island. Ayon naman kay former US Air Force official and ex-defense attaché Ray Powell, nagpadala ang China ng pinakamalaking puwersa upang harangan ang civilian mission ng Pilipinas. Hindi na aniya kagulat-gulat ang ginawa ng China dahil ang presensya ng mga Chinese vessels sa Panatag Shoal ay nagbibigay diin lamang ng nagmamadali ang Beijing na i-civilize ang naturang lugar bilang pagtugon sa kanilang militarisasyon.
Ayon sa 2016 United Nations Convention on the Law of the Sea, ang isang isla ay may sakop na 200 nautical miles o EEZ at 12 nautical miles na territorial sea. Ang Pilipinas po ay walang kumpletong sovereignty sa EEZ. Subalit, ang Pilipinas ay may sovereign rights sa mga likas na yaman na makikita sa EEZ. Ibig sabihin nito, hindi maaaring angkinin ng China ang mga land features kagaya ng isla o shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Panatag Shoal, ang mga tubig sa paligid dito, mga isda, corals at iba pang likas na yaman na natatagpuan dito ay nasa ilalim ng sovereign rights ng Pilipinas. Kapansin-pansin din na ang Panatag Shoal ay 125 nautical miles ang layo sa baseline ng Pilipinas, kung kaya't pasok ito sa 200 nautical miles na EEZ ng bansa. Samantala, ang China ay may layong 600 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Kaya tama lamang ang desisyon na inilabas ng Arbitral Court ng The Hague. Samantala, handa at buo ang loob ng mga magsisitapos sa Philippine Military Academy o PMA bagong SINAG class of 2024 upang depensahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa China. Sinabi ng mga kadete na bahagi ito ng kanilang tungkulin na maging matapat sa konstitusyon ng bansa at sa mga mamamayan. We have seen the situation in the West Philippine Sea, and we have also said that we are also ready as part of our service, as part of our first reason why we entered the academy. We are ready to serve our nation whenever circumstances are needed.